Magandang umaga sa lahat. Basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 03 December 2023. Nandito na tayo sa aklat ng Unang Kronika, chapter 27. Ang organisasyong sibil at militar. Basa. Unang Kronika, chapter 27, verse 1. Ito ang listahan ng mga Israelitang pinuno ng kani-kanilang angkan at mga pinuno ng libo-libo at daan-daan. Gayon din ang mga pinuno ng hukbong naglingkod sa hari, sila ay pinagpangkat-pangkat ng tig 24,000 at maglilingkod bawat buwan sa pangunguna ng kani-kanilang pinuno. Verse 2. Si Jesubim, anak ni Sabdiel. Sorry guys. Ulitin ko verse 2. Si Jesubim, anak ni Sabdiel, ang namahala sa pangkat na naglingkod sa unang buwan. Siya ay namuno sa 24,000 katao. Verse 3. Mula siya sa angkan ni Perez at siya ang pangkalahatang pinuno. Verse 4. Si Doday na taga-Aho ang namahala sa ikalawang buwan. Verse 5, ang namahala naman sa ikatlong buwan ay si Binayas, anak ng paring si Joyada. Verse 6, siya ang Binayas na pinuno ng 30 matatapang na mandirigma. Ang namahala sa kanyang pangkat ay ang anak niyang si Amizabad. Verse 7, ang pangkat naman na nanungkulan sa ika-4 na buwan ay pinamahalaan ni Asahel, kapatid ni Joab. Ang humalili sa kanya ay ang anak niyang si Zebadias. Verse 8, ang pangkat namang nanungkulan sa ika-5 buwan ay pinamahalaan ni Samhot na taga-Ishar. Verse 9, ang namahala naman sa pangkat na nanungkulan sa ika-6 na buwan ay si Ira, anak ni Ikes na taga-Tekoa. Verse 10, ang pangkat para sa ika-7 buwan ay pinamahalaan ni Heles, anak ni Ephraim at taga-Pilon. Verse 11, ang pangkat sa ika-8 buwan ay pinamahalaan naman ni Sibikay na taga-Hosa mula sa angkan ni Zerah. Verse 12, ang pangkat na nanungkulan sa ika-9 na buwan ay pinamahalaan ni Abiezer na isang taga-Anatot buhat sa lipi ni Benjamin. Verse 13, ang pangkat namang nanungkulan sa ika-10 buwan ay pinamahalaan ni Maharay na taga-Netophah mula sa angkan ni Zerah. Verse 14, ang pangkat na nanungkulan sa ikalabing isang buwan ay pinamahalaan naman ni Binayas na isang taga-Piraton mula sa lipi ni Ephraim. Verse 15, ang pangkat na nanungkulan sa ika-12 buwan ay pinamahalaan naman ni Hilday taga-Netophah buhat sa angkan ni Othniel. Ang mga namahala sa mga lipi ng Israel. Unang Kronika, chapter 27, verse 16, ito ang mga namahala sa Israel sa lipi ni Ruben at si Eleazar na anak ni Sikri. Sa lipi ni Simeon ay si Siphatiyas na anak ni Maaka. Verse 17, sa lipi ni Levi ay si Hashabias na anak ni Kemuel. Sa angkan ni Aaron ay si Zadok. Verse 18, sa lipi naman ni Joda ay si Eliho, isa sa mga kapatid ni David. May kapatid pala si David na Eliho ang pangalan. Sa lipi ni Isaacar ay si Omri na anak ni Mikael. Verse 19. Sa lipi ni Zebulon ay si Ismayas na anak ni Obadias. Sa lipi ni Neftali ay si Jerimoth na anak ni Azriel. Verse 20. Sa lipi ni Ephraim ay si Hosea na anak ni Azarias. Sa kalahating lipi ni Manases ay si Joel na anak ni Pedayas. Verse 21, ang namahala naman sa kalahating lipi ni Manases na nasa Gaylid ay si Aido na anak ni Zecharias. Sa lipi ni Benjamin ay si Jaasiel na anak ni Abner. Verse 22, at sa lipi naman ni Dan ay si Azarel na anak ni Jeroham. Verse 23, hindi na ibinilang ni David sa sensus ang mga Israelitang wala pang 20 taong gulang sapagkat ipinangako ng Diyos na pararamihin niyang sindami ng mga bituin sa langit ang mga Israelita. Verse 24, ang sensus ay sinimulan ni Joab anak ni Zeruiah, ngunit
Hindi niya ito natapos sapagkat nagalit ang Diyos sa Israel sa ginawang ito kaya't hindi na napabilang ang mga ito sa listahan ni Haring David. Ang mga namahala sa kayamanan ng hari. Unang Kronika chapter 27 verse 25, ang namahala sa mga kabangyaman ng hari ay si Asmaveth na anak ni Abdiel. Ngunit sa mga kayamanang nasa mga lalawigan, lungsod na yun at ang nasa mga tore, ang namahala ay si Jonathan na anak ni Uzzias. Verse 26, si Ezri na anak ni Caleb ang ginawang tagapamahala ng mga magsasaka. Verse 27, si Semei na isang taga-Rama ang namahala sa mga ubasan at si Sabdi na isang taga-Zipan ang namahala naman sa imbaka ng alak. Verse 28, si Baalhahan na isang taga-Geder na ang namahala sa mga tanim na olibo. Sa mga tanim na olibo at si Kamoro sa Sefila at sa bodega naman ng langis ay si Joas. Verse 29, si Sitrai na taga-Saron ang namahala sa mga kawan sa pastulan ng Saron at si Safat anak ni Adlai ang namahala naman sa mga kawan na nasa kapatagan. Verse 30, sa mga kamelyo naman ang namahala ay si Obel na isang Ismailita. Sa mga inahing asno ay si Jedayas na taga-Mironot at sa mga kawan ay si Jazis na Hagrita. Verse 31, ang lahat ng ito'y mga katiwala na mga ari-arian ni David. Ang mga tagapayo ni David. Unang Kronika chapter 37 verse 32, si Jonathan ang tiyo ni David ang kinuhang tagapayo ng mga anak ng hari sapagkat siya ay matalino at talubhasa. Magkatulong sila ni Jehiel, anak ni Hakmoni, sa pagtuturo sa mga anak ng hari. Verse 33, ang tagapayo naman ng hari ay si Ahitophel at si Husay naman na isang Arkita, ang matalik na kaibigan ng hari. Kahit nung araw may mga best friend na rin talaga, guys. Verse 34, nang mamatay si Ahitophel, ay pumalit sa kanya si Joyada na anak ni Binayas at si Abiathar. Si Joab naman ang pinakamataas na pinuno ng hukbo ng hari. Ano na to? Okay. Unang Kronika chapter 28, mga tagubili ni David tungkol sa templo. Unang Kronika chapter 28 verse 1, tinibo ni David sa Jerusalem ang lahat ng mga pinuno ng Israel, lahat ng pinuno ng mga lipi, lahat ng namamahala ng mga pangkat na naglilingkod sa hari, ang mga pinuno ng mga libo-libo at mga pinuno ng mga daan-daan. Tinawag din niya ang mga katiwala ng mga ari-arian at ng mga kawan ng hari at ng mga anak niya, lahat ng mga may katungkulin sa palasyo, lahat ng matatapang na lalaki at lahat ng mahuhusay na mandirigma. Verse 2, nang naroon na ang lahat, tumayo siya at nagsalita, mga kapatid at mga kababayan, matagal ko nang minimithi na magtayo ng isang permanenteng tahanan para sa kaban ng tipan na siyang tuntungan ng Diyos nating si Yahweh. Inihanda ko na ang lahat ng kailangan upang maitayo ito. Verse 3, ngunit sinabi sa akin ng Diyos na hindi ako ang magtatayo ng templo para sa Kanya sapagkat ako'y isang mandirigma at may bahid ng maraming dugo ang aking kamay. Verse 4, subalit sa sambahayan ng aking ama, ako ang pinili ni Yahweh, ang Diyos ng Israel upang maghari sa bansang ito magpakailanman. Ang pinili niyang mangunguna ay si Judah at nagmula sa lipi nito ang pamilya ng aking ama. Sa amin namang pamilya, ako ang kanyang itinalaga para maging hari sa buong Israel. Verse 5, binigyan ako ni Yahweh ng maraming anak at mula sa kanila, si Solomon ang pinili niyang upang umupo sa trono ng Israel, ang kaharian ni Yahweh. Verse 6, ang sabi niya sa akin, ang iyong anak na si Solomon ang magtatayo ng aking templo sapagkat siya ang pinili kong maging anak at ako naman ang magiging ama niya. Dito pa lang guys, yung pangako ni Father God na si Solomon ang kanyang piniling magtayo ng templo sapagkat siya ang pinili kong maging anak. Dito guys, maliwanag na si Solomon talaga ang kanyang pinili. So kung tutuusin, kung hindi sana nagkasala si Solomon, maaring siya yung nandoon kay Father God na nasa right hand, ganun.
So, pagpatuloy na natin. Kasi nga, nagkasala din kasi si Solomon, kaya siguro, naparusahan din. Okay. Nandito na tayo sa unang Kronika chapter 28, verse 8. Na-advance ko na kasing basa yung iba, kaya nakapag-opinion ako ng ganun. Verse 8, kaya nga sa harapan ng buong... Okay, verse 7 muna ha. Verse 6, okay. Balikan natin ang verse 6. Unang Kronika chapter 28, verse 6, ang sabis niya sa akin, ang iyong anak na si Solomon ang magtatayo ng aking templo. Intindihin niyo mabuti guys sapagkat siya ang pinili kong maging anak at ako naman ang magiging ama niya. O diba napakaswerte ni Solomon? Verse 7, patatatagin ko ang kanyang kaharian magpakailanman kung patuloy niyang susundin ang aking mga utos at tuntunin gaya ng ginagawa niya ngayon. Verse 8, kaya nga sa harapan ng buong Israel na bayan ni Yahweh at ng Diyos na ngayon nakikinig, inaatasan ko kayo na sundin ninyong mabuti ang kautusan ng Diyos ninyong si Yahweh upang manatiling sa inyo ang masaganang lupaing ito. At maipapamana naman ninyo sa inyong mga salinlahi magpakailanman. Verse 9, at ikaw naman Solomon, anak ko, kilalanin mo ang Diyos na iyong ama at paglingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin at nauunawaan ang ating binabalak at iniisip. Kung lalapit ka sa Kanya, tatanggapin ka niya, ngunit kung tatalikuran mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Verse 10, alalahanin mong ikaw ang pinili ni Yahweh upang magtayo ng Kanyang banal na templo, magpakatatag ka at gawin mo ito ng may paninindigan. Ibinigay kay Solomon ang plano ng templo. O ng Kronika chapter 28 verse 11, ibinigay ni David kay Solomon ang mga plano ng mga gusali ng templo, ng mga kabangyaman, ng mga silid sa itaas, ng mga silid sa loob, at ng silid para sa banal na trono ng awa. Verse 12, ibinigay din niya ang plano para sa mga bulwagan at mga silid sa palibot nito at ang kabangyaman ng templo ng Diyos at ang bodega para sa mga kaloob na ukol kay Yahweh. Verse 13, ibinigay din niya ang plano para sa organisasyon ng mga pari at levita at ang paghati-hati sa mga gawaing may kinalaman sa paglilingkod sa templo at sa mga kagamitan dito. Verse 14, itinakda niya ang timbang ng ginto o pilak na gagawing mga sisidlan. Verse 15, mga ilawan at patungan ng mga ito. Verse 16, gayon din ang timbang ng ginto na ibabalot sa bawat mesa na pagpapatungan ng tinapay na handog at mga pilak at ang pilak na gagamitin sa bawat mesang pilak. Verse 17, itinakda rin niya ang timbang ng purong ginto na gagawing mga tinidor, mga palanggana, mga kopa at mga gintong mangkok. Gayon din ang pilak at gintong gagamitin sa mga mangkok. Verse 18, itinakda rin niya ang timbang ng purong ginto para sa altar na sunugan ng incense. Sayang talaga yung templo ni Yahweh, yung panahon ni Solomon. Wala na, nasira na yan, diba? Kung tutusin guys, dapat hindi nila sinira ito kasi puro ginto talaga. Okay, ulitin ko. Kasi yung gira-gira ko talaga, hindi mo maiwasan na may masisirang mga building. Ayan. Verse 18, itinakda rin niya ang timbang ng purong ginto para sa altar na sunugan ng insenso, pati ang plano. Alitin ko nga yung verse 17 guys, kasi mga tinidoro talagang puro ginto. Okay. Verse 17, itinakda rin niya ang timbang ng purong ginto na gagawing mga tinidor, mga palanggana, mga kopa at mga gintong mangkok, gayon din ang pilak at gintong gagamitin sa mga mangkok. Verse 18, itinakda rin niya ang timbang ng purong ginto para sa altar na sunugan ng insenso, pati ang plano ng gintong gagamitin sa karwahe ng mga kerubin na ang mga pakpak ay tumatakip sa kaban ng tipan ni Yahweh. Verse 19, sinabi ni David, ang lahat ng ito ay nasa plano na ginawa ayon sa utos ni Yahweh at siyang kailangang isagawa. Verse 20, pagkatapos sinabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob at gawin mo ito, huwag kang matakot ni panghinaan ng loob, sapagkat ang Panginoong Yahweh na aking Diyos ay kasama mo, hindi ka niya bibiguin, hindi ka niya
pababayaan hanggat hindi mo natapos ang lahat ng bagay na kailangan sa paglilingkod sa kanyang templo. Verse 21, narito ang mga pangkat ng mga pari at mga Levita na handa para sa lahat ng gawain sa templo ng Diyos. Narito rin ang mga ekspertong manggagawa, ang buong bayan at ang kanilang mga pinuno na handang tumulong at sumunod sa iyo sa anumang oras. Kumbaga sa guys, handang-handa ng lahat. Gagawin na lang ni Solomon is itayo na lang talaga kasi lahat ng kagamitan andyan na. Kumbaga sa hinanda na lahat ni David. Kaya nga lang ang gusto ni Yahweh, si Solomon ang magtayo ng templo. Pero sayang talaga kasi sa generation natin ngayon, alam natin wala na yung templo na yun. Kundi sila yung pinakamayaman guys kasi sa templo pa lang na gagawin is puro ginto na yung mga kasangkapan. So kumbaga sa magkano ngayon ang gramo ng ginto, diba? Bye everyone, God bless.